Hello, magandang araw sa inyo mga my loves. For today's video mga kaibigan, mga my love, gusto kong i-introduce sa inyo ang gulay na ito na paborito ng mga Bicolano. So ngayon, nandito ako sa aming taniman dahil gusto kong sagutin yung tanong ni Madam Mimi Kilat Magallanes. Ang tanong niya po mga my love, kung anong gulay daw ito base doon sa naipost ko ng mga gulay na palagi kong ginugulay. So nagtatanong, maraming hindi nakakaalam kung anong gulay ito. Ito mga my love, karaniwang tumutubo ito sa mga gubat. Noong araw hindi namin ito kinakain. Tinatabas ito ni Papa, kinakaingin ito doon sa aming farm, doon sa Puerto Princesa. So ngayon, pagdating ko dito sa lugar ng aking asawa sa Bicol region, sikat pala ito dito sa kanila. Ang iba nga ngayon nagbibenta na nito sa palengke. So ngayon nung dumating ako dito, tinikman ko siya. Tinuruan ako ng asawa ko kung paano lutuin. Ang pamamaraan ng pagluluto nila dito ay puro lang siya ginataan. Pero nung ako ang nagluto, ang ginawa ko, iba-ibang pagluluto. Nandoon yung hinahalo ko siya sa sinigang na hipon, sinigang na isda, ini-slice ko siya ng pino, igigisa ko siya na may sardinas or pritong isda or tinapa. Ginagawa ko rin siyang ipailalim ko siya sa paksiw. Pero pag gano'n na may halong suka, ang gagawin nito, lulutuin mo muna siya sa tubig. Pag naluto na siya, saka mo ilagay yung isda bago mo siya timplahan ng suka at asin o lahat ng ricado. Dapat luto na siya. Dahil bakit? Hindi siya pwedeng timplahan na hilaw pa. Hindi siya pwedeng lagyan ng asin na hilaw pa dahil matigas ang kalalabasan ng inyong luto. Wala pa naman akong nakita na nagluluto ng sinigang na may lubi-lubi. Wala akong nakitang nagluluto o luto na post dyan sa social media na hinahalo ito sa paksiw. Ako, dahil maparaan ako sa pagluluto, ginagawa ko lahat ng paraan. Kaya sabi ko, ay pwede naman pala kahit hindi lang siya ginataan. Para sa iyo ito, Madam Mimi Kilat Magallanes, ang tawag ko dito ay lubi-lubi. Sa Cebu, nyug-nyugan. Yan ang tawag dyan. Ito ang ginugulay. Pag tumatanda na ang dahon, ganito siya. Yan. So, ito yung ginugulay. Sariwa siya. Pero dapat lilinisin lang ninyo dyan sa loob. Dahil mayroon siyang mga langgam o kung ano yung... Mayroong hayop ditong na mahilig talagang tumira dito, yung tawag sa amin baboy-baboy. Iwan ko kung alam ninyo yan. Baboy-baboy yan. Dito siya palagi, kaya nililinis ko itong mabuti bago ko siya naluluto. Pwede siyang lutuin na tanggalin nyo sa isa-isa. Pwede rin siya na buo lang, lalo pag mura pa, malambot pa yan ang mga kahoy-kahoy niya dito. Pwede siyang buo lang, pero siguraduhin yung lilinisin ninyo dyan. Yan, kung mayroon dyan sa lugar ninyo, pwede siya kainin. Sinabi ko na kung paano pagluto or pamaraan ng pagluluto nito. Yan, o nakita niyo dito sa likod ko. Yan, hindi na siya pwedeng lutuin dahil nakabukad-gad na siya na malaki. Ibig sabihin, matigas na siya. So, yun lang ang aking i-share sa inyo dahil ang daming curious doon sa aking niluluto. Maraming nagtatanong kung anong gulay. Marami naman ding nagsasabi na masarap yan at alam na nila ito kung anong gulay ito. Hindi naman talaga siya gulay na tinatanim dahil tumutubo lang. Kusa lang tumutubo ito sa gubat. Pero ako dito, tinatanim ko na siya. Tuwing may nakikita ako ng maliliit na mga ganyan pa siya kahahaba, kinukuha ko na siya, nililipat ko siya kung saan ko siya dapat itanim para mananatili na nandoon siya dahil pag once na magbunga na yon, kapag nagbuka na yung bunga niya o nabubulok na, kusa yung nahuhulog at tumutubo yun doon. Kaya ang ginagawa ko, tinatanim ko siya sa isang pwesto kung saan ko siya gusto itanim. Kaya sana may natutunan kayo sa aking karanasan o sa experience ko sa gulay na ito. Hanggang sa susunod. Bye-bye!